Hello sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy Sunday po. At ngayon ay November 12, madalas na tinatanggihan. Manalangin po tayo. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, na siyang naglalang ng langit at lupa, na siyang nagmamahal sa amin. Kami po'y lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa aming kasalanan. Amin pong dalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga na ito. Inyo po nawa kaming gabayan at tulungan na maunawaan at maintindihan namin ang inyo pong mga salita. At kayo nawa, Panginoon, ang mag-direct sa aming buhay. At huwag niyo nawa po kaming pabayaan, O Diyos, sa mga oras na ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Madalas po ba kayo na tinatanggihan? Bakit po kayo tinatanggihan ng maraming mga tao? So kapagka tayo nangangaral, minsan tayo ay tinatanggihan, di ba? Ganun pa man, kahit na tayo ay tinatanggihan, ang Panginoong Diyos ay nariyan pa rin para sa bawat isa sa atin. At ano kaya yung pinakapunto ngayong ating devotional tungkol sa pagtanggi sa atin? Ito po ay base sa Signs of the Times, September 27, 1899. At yung ating pong key text sa umaga na ito, 4:18 to 20. Yan. Sabi po dito, kaya't sila'y pinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. So ito pong mga talata na ito yung unang persecution na naranasan ng mga alagad. At talagang idinin ni Pedro at ni Juan na hindi sila makikinig sa mga tao kundi sa Panginoong Diyos. At katulad din yan sa susunod nating devotional sa November 13 bukas, no? Na hindi pala sa Gawa 5:29 ang ating pong key text kasi bukas ang key text pala ay 40 to 41 ng chapter 5. So hindi nabanggit. Pero sa chapter 5 verse 29, ang sabi nila Pedro at ni Juan, dapat muna kaming makinig sa Diyos kaysa sa tao. Dito, yun yung pangalawang persecution. Yun na yung sinabi nila. Yung unang persecution, ito yung kanilang sinabi. Kung matuwid sa paningin ng Panginoong Diyos, makinig sa inyo sa halip na sa Kanya, kayo na ang humatol. Pero sabi nila kung ano ang nakita nila at narinig, yun ang kanilang imimensahe. Nakita nila na si Jesus napako sa krus, narinig nila kung papaano ang ating Panginoong Jesus ay nagpatawad at nagbigay ng buhay sa bawat isa. Kaya yun ang kanilang ipapangaral. Ibig sabihin, hindi sila mapipigilan ng mga Hudyo. Yan. Ang pangako po ng banal na espiritu, ang pinakamaliwanag na pag-asa at ang pinakamalakas na kaaliwang maaring iwan ni Kristo sa kanyang mga alagad nang umakyat siya sa langit. At dito po mga kapatid, kung tinanggihan sila ng mga tao, ang Panginoong Diyos hindi sila tatanggihan na gabayan ng banal na espiritu. So ganun po mga kapatid, ano? Hindi tayo tatanggihan ng ating pong tagapagligtas. Kung ang mga tao tatanggihan tayo pero ang Diyos hindi tayo tatanggihan. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nailibing sa ilalim ng basura ng mga maling interpretasyon. Ba oo, ang kasabihan ng mga tao, ang mga salita ng pagkataong may kahinaan ay itinaas na higit sa salita ng buhay na Diyos. So totoo 'yun. Sa panahon natin ngayon natabunan na, nailibing na 'yung salita ng Panginoong Diyos sa isipan ng mga tao sa pamamagitan ng mga tradisyon at salit-saling sabi. At sasabihin pa kapagka hindi pinakinggan 'yung tradisyon nila, 'yung salit-saling sabi nila, sabihin nila, "Ay Adventist kasi 'yan." Ano naman ngayon kung Adventist kami, kayo pagano kayo, 'di ba? Oh, lalo na sa patay, naku, yoon pong mga tao ang daming kasabihan, ang daming mga tradisyon na sinusunod. Well, kapag pupunta tayo dun sa mga namatayan, ginagalang naman natin yung tradisyon nila, pero wala yun sa banal na kasulatan. Pero siyempre minsan 'no, ang ating mga kapatid na mga Adventist,
ay talagang naninindigan sa sinabi ng Panginoong Diyos. At wala naman tayong, sinusunod na tradisyon na labag sa Biblia. Pero may tradisyon na ayon sa Biblia, 'di ba? Pero yung tradisyon na labag sa banal na kasulatan at hindi ayon sa Biblia, hindi natin sinusunod. May mga iba na nagsasabi na Adventist kasi yan kaya ganyan. Eh, pagano kasi kayo kaya marami kayong sinusunod na tradisyon kaysa sa Panginoong Diyos, 'di ba? Sa ilalim na nagbibigay liwanag ng kapangyarihan ng banal na espiritu, inihiwalay ng mga apostol ang katotohanan mula sa mga maling teorya at ibinigay sa mga tao ang salita ng buhay. So ganyan ang ginawa ng mga apostol. At number one na teorya sa panahon nila mga kapatid, si Jesus Christ ay hindi isang Misaya, kundi ang tradisyon na kaugalian sa panahon nila, ang Misaya ay papalayain ang bayan ng Israel sa kamay ng Roman Empire. Kaya hanggang ngayon, yung mga Hudyo, naghihintay pa rin sa isang Misaya na magpapalaya sa kanila sa mga tao o sa mga mapang-aping kaharian. Yan po mga kapatid ko, no? Yaan ang kanilang iniisip. No? Matatalo yung mga bansang kumakalaban sa kanila. Darating ang isang Misaya, no? Makakaalis sila sa mundo na kung saan ay magulo. Hindi nila pinaniniwalaan si Jesus Christ. Pero yung mga apostol, kanilang ipinapangaral na si Jesus Christ ay nabuhay, namatay at muling binuhay o nabuhay at tumakyat sa langit at siya'y ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Hindi na kailangan mag-alay pa. Pero ngayon yung mga Hudyo nag-aalay pa rin, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Madalas na tinatanggihan ng banal na espiritu sapagkat dumarating ito sa hindi inaasahang mga paraan. So, sa panahon ng mga alagad, tinanggihan ang banal na espiritu ng mga taong nakapaligid sa kanila. Karagdagang mga katunayan ng mga apostol ay nagsasalita at kumikilos sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos ang ibinigay sa mga paring Hudyo at mga pinuno, ngunit sila'y matigas sa kanilang ano to? Ngunit ayan, ngunit sila'y matigas sa kanilang pagtanggi sa mensahe ng katotohanan. Pero alam niyo doon sa chapter 7 kung di ako nagkakamali, ang sabi doon, marami ang nabautismuhan, maging ang mga pari ay nabautismuhan. Yung mga ilang-ilang mga pari, mga kapatid, ay nabautismuhan, nanampalataya din sa ating Panginoong Diyos. Amazing, mga kapatid. Dumating si Kristo sa hindi nila inaasahang paraan. Yan. At bagamat may mga pagkakataong sila ay kumbinsidong siya ang anak ng Diyos, gayunpaman ay tinanggihan nilang maniwala at sa gayon ay naging mas bulag at nagmatigas kaysa dati. So, yan po ang pinakarason diyan. Marami ang tumatanggi sa banal na espiritu dahil hindi nila inaasahan yung paraan. Marami ang tumatanggi kay Jesus Christ dahil hindi nila inaasahan yung paraan ng pagdating ng ating pong Panginoong Diyos sa panahong hindi inaasahan. Ayun na nga yung mga pag-aaral natin, mga taong hindi inaasahan, mga araw na hindi inaasahan, mga di inaakala na sitwasyon. Sa mga panahon na yon, biglang dumarating ang tagapagligtas, ang ating Panginoon. Nagugulat ang mga tao at hindi sila tumatanggi sila sa ating Panginoon. Na ang nasa isip lang nila ang gusto nilang sundin. O yung tradisyon lang na kinamulatan nila ang kanilang gustong sundin at hindi ang salita ng Diyos. Well, napakaganda ng punto na ito, no? Naisip ko na maisasama ko rin ito sa introduction kapag mga ngaral na sa panahon ng mga Hudyo din, meron silang tradisyon na sinusunod. At nung dumating si Jesus Christ, hindi nila inaasahan, hindi nila tinanggap. Yan ang nakakalungkot, di ba? Kanilang ipinako si Kristo. Ayan. Ngunit sa kaawaan ni Kristo ay binigyan sila ng dagdag na patunay sa mga gawang ipinakita ng mga alagad. Sinugo niya ang kanyang mga lingkod para sabihin sa kanila ang kanilang mga gawa. At kahit na sa katatakutan na akusasyong kanilang pinatay ang prinsipe ng buhay, siya ay muling nanawagan sa kanila upang magsisi. Di ba? No?
Nung nasa krus si Jesus Christ, ang sabi niya, "Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Noong hinampas si Jesus, sinampal si Jesus, niluraan si Jesus Christ, ang bukang bibig niya ay patungkol sa kaawaan at nililid niya yung mga tao para humingi ng tawad. Pero yung mga tao, hindi sa halip na humingi ng tawad ay nagmatigas pa rin. Hindi pa rin tumigil ang Panginoon, ginamit ang mga alagad para mangaral sa pamamagitan ng banal na espiritu, yung mga tao ay hinihimok na magsisi. At yung last na missionary nga na naipadala doon sa mga Hudyo ay si Esteban, no? Yun po yung close of probation para sa mga tao doon. Ano ang nangyari? Sabi sa aklat ng Gawa ay pinatay si Stephen. Pinatay siya, mga kapatid. Yun ang nakakalungkot dun. Pinatay si Stephen. Ang pagpatay pa kay Stephen, binato hanggang sa mamatay. Grabe, ang binabato lamang po hanggang sa mamatay ay yung mga gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Hindi naman gumawa ng karumal-dumal na kasalanan si Stephen, eh. Kung babasahin niyo sa chapter 7, mga kapatid, 'no, isinalaysay ni Esteban ang kasaysayan mula kay Moses mula sa Ehipto hanggang sa panahon ni si Jesus Christ ay ipinako sa krus. At kahit isang pari at kahit sinong matatalino sa panahon na yon, hindi makapagsalita at hindi mabali yung sinabi ni Esteban na si Jesus ang Misaya, si Jesus ang tagapagligtas. Hindi nila mabali, kaya ang ginawa nila, binato si Esteban hanggang sa mamatay. Nakakalungkot yun, 'no, karumal-dumal yung pagkamatay ni Esteban, binato hanggang sa mamatay. Kayo kaya batuhin hanggang sa mamatay, eh, yung isang bato pa lang pagka binato ka, eh, maaaring tumama sa paa, sa kamay, masakit. Oh, nagkabali-bali ang paa at kamay ni Esteban, sigurado yun. Kung malalaking bato ba naman, eh. Nagkabukol-bukol ang mukha niya, nagkalusog-lasog ang mukha niya. Grabe yung daig pa ni Esteban yung nasagasaan. Brutal yung pagkamatay niya. Bakit gano'n ang iginawad sa kanya samantalang ipinangaral lang naman niya si Kristo, 'di ba? Ngunit sa kanilang pakiramdam na siya'y ligtas sa sarili nilang katwiran, ayan, maraming mga tao ganyan. Akala nila ligtas sila sa sarili nilang katwiran. Hindi ko na kailangan 'yan, mabuting tao ako, marami akong pinamimigay na pagkain, bakit kailangan ko pa ng kaligtasan? Hindi handa ang mga gurong Hudyo na aminin ang mga taong sumasaway sa kanila sa pagpapako kay Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hindi nila nauunawaan yan kahit na matatalino sila sa kautusan, yung mga Hudyo. Isa na nga diyan si Pablo, isang kabataan ay si Saul, Saulo, o na isang kabataan, mga kapatid, 'no, o naging Pablo later on. Pinakulong niya yung mga Kristiyano at nandun din siya noong si Esteban ay binato hanggang sa mamatay, 'no, grabe mga kapatid, 'no? Si Saulo, pero ginamit ng Panginoong Diyos si Saulo para mangaral din sa mga Hudyo. Hindi ipinahayag ang galit ng Diyos laban sa mga tao dahil lamang sa kasalanan ng kanilang ginagawa. Ngunit dahil pinili nilang magpatuloy sa kalagayan ng paglaban sapagkat kanilang inuulit ang kasalanan ng nakalipas sa kabila ng liwanag at patutuong ibinigay sa kanila. So dito po, mga kapatid, ang galit o ang pagkamatay ng mga makasalanan ay hindi po kagustuhan ng ating pong Panginoong Diyos. Yan po ang natural na dapat sabihin. Hindi po inilaan ng Panginoong Diyos ang kasalanan, ang kamatayan para sa mga kasalanan. Nangyayari ito dahil sa patuloy na pinipilit na kunin ng mga alagad yung pong paniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Paulit-ulit na tinatanggihan ang liwanag, binabalikan ang nakalipas na pagkakasala. Kaya nga katulad sa nabanggit natin ng Signs of the Times, kung napasakop ang mga pinunong Hudyo, napatawad sana sila. Totoo yun. Katulad ni Adan, kung sila humingi ng tawad, napatawad sila agad. Ngunit nagmatigas sila at hindi napasakop. Sa panahon din ni Adan, gano'n din, 'di ba? Naging matigas ang ulo. Yung mga Hudyo naging matigas din ang kanilang ulo, ang kanilang puso. Sa gayon ding paraan, ang makasalanan sa pamamagitan ng patuloy na pagtanggi
ay naglalagay ng kanyang sarili kung saan wala siyang nalalaman kundi ang paglaban. Yan po ang nakakalungkot diyan. So yung mga Hudyo, sa halip na magsisi, lumaban at tumanggi sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya kamusta tayo, no? Tayo ba ay patuloy na tumatanggi sa panawagan ng banal na espiritu? Tayo ba ay patuloy na umiiwas sa katotohanan, mga kapatid ko at mga kaibigan? Huwag nawang mangyari, kundi patuloy nating sambahin ang ating Panginoong Diyos at siya lamang ang ating paglingkuran. Tanggapin natin siya at huwag nating tanggihan ang paggabay ng banal na espiritu. Sabi po dito, kailangan na tayo'y makinig muna sa sa ating Panginoong Diyos, sa halip na sa tao, no? Huwag tayo makinig sa tradisyon ng mga tao kundi sa Diyos mismo, mga kapatid. Kahit pa yan ay pinakamatandang tao sa inyong lugar, kung yung hawak niya ay tradisyon na labag sa Biblia, huwag ninyong pakinggan, kundi ibahagi ang katotohanan sa kanya. Baka siya'y maliwanagan pa. Ang mga apostol nakita at narinig ang tungkol kay Jesus Christ. Tayo mga mananampalataya, narinig lang natin ang tungkol kay Jesus Christ. Pero ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 20, verse 28, 29, kung di ako nagkakamali sa panahon na kinakausap niya si Tomas, ang sabi ni Jesus Christ, ikaw Tomas, nanampalataya ka sapagkat nakita mo ako. Pero mas mapalad ang mga nanampalataya ngunit hindi nakakita. Yan. Bagamat narinig lang natin ang katungkol kay Jesus Christ, hindi tayo dihado mga kapatid. Dahil mas mapalad ang mga nanampalataya kay Jesus kahit hindi siya nakita. Itong mga lagad, nakita nila si Jesus Christ. Pero alam nyo, resulta, katagal pa, ma-disciple sila. Katagal na ma-disciple sila, kita nga nila si Jesus Christ. Pero yung mga alagad, ipinagkanulo pa, tinanggihan pa si Jesus Christ ng una. Dahil nga, meron silang tradisyon din yung mga apostol na sinusunod based doon sa mga Hudyo at sa unang mga tao noon. Kaya nahihirapan silang maniwala sa ating Panginoong Diyos. Grabe rin talaga yung tradisyon na yun. Bagamat ganun mga kapatid, mahirap talagang alisin o iwaksi yung tradisyon na kinagisnan natin nung tayo ay nabuhay. Lalo na kung ipinamana pa ito ng ating unang mga magulang. Pero ganun pa man, kung masumpungan natin ang katotohanan sa banal na kasulatan, huwag nating pagmamatigasin ang ating mga puso, ating pong palambutin ito at igawad sa Panginoong Diyos ang ating pong mga sarili. Tulungan nawa tayo mga kapatid ko. So sa panahon natin ngayon ay November 12, tayo ay mananalangin. Tayo ay mayroong management meeting buong area. Diyan po sa area council meeting, diyan po sa Bungabon, Nueva Ecija sa Essential. Sama-sama tayo at magkita-kita tayo mga kapatid, ang iba nating mga officers, mga head elders, at patuloy nating isama sa panalangin yung pagbiyahe ng bawat isa. At gayon din po kami nababiyahe galing dito po sa Cavite. Maraming salamat po sa inyong prayer mga kapatid. At gabayan tayo ng ating pong Panginoong Diyos. At ngayon po tayo ay mananalangin, papangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano. Pero pakinggan muna natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa lesson na ito na patungkol sa aming pagiging mahina, pagiging makasalanan, na minsan-minsan o madalas na aming tinatanggihan ng Holy Spirit. Ama, kami po ay isang maruming basahan na hindi karapat-dapat. Patawaran niyo po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala, lalo higit dito sa parte na ito, sa pagtanggi sa Holy Spirit. Ama, nais namin na magbago, nais namin na bigyan niyo kami ng kaliwanagan sa aming isipan, na ang Holy Spirit ang tumatawag sa amin at tulungan niyo kami na hindi kami tumanggi rito pagkus kami ay sumunod at sumama at sumunod sa inyong kagustuhan. Magpasako po sa inyong bitawan ng aming mga pride, sapagkat itong pride na ito ay walang kahihinatnan sa aming buhay. Maraming salamat po sa mga devotional na bawat umaga na tunay na ang lesson na ito ay gumigisik sa aming pagkakatulog, bumubulaga sa aming pagkakalutang na pag-iisip, at kami ay nagigising sa aming pagkakamali. Maraming salamat po, Ama, sa mga chance na binibigay niyo po sa amin na makapagbago.
tunay na ito ay ramdam namin ang inyong pagmamahal. At sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin. Unang-una, mga kapatiran na babiyahe papunta doon sa Bungabon. Ingatan po sila sa daan at sila ay ligtas na makarating doon para sa meeting ng mga church officers at sila ay makarating din ng ligtas at pauwi sa kanya-kanyang bahay mamayang hapon. Kasama na rin sila pastor, yung mga pastor na nasa Ayas. Sila po ay ingatan sa kanilang pag-uwi sa araw na ito at sila ay ligtas sa anumang kapahamakan. Kasama na rin naman sa panalangin ang pangangaral na crusade sa QC1 San Antonio. Gabi-gabing pangangaral, ikalawang gabi na po kagabi, sila ay samahan po ng Holy Spirit. Patuloy mga naunguna rito, maging masigla ang bawat isa at higit sa lahat, makilala ang tunay na Diyos ng bawat isa na nakikinig dito. Sama din namin sa panalangin ang anak ni Sister Mirda Gonzales na si Mia sa kanyang IELTS exam ngayong araw na ito. Una-una sa kanyang pagbiyahe, siya ay ingatan sa daan. Kung siya naroon na, ay siya po ay samahan ng Holy Spirit na bigyan siya ng karunungan na maalala niya lahat ng kanyang mga review at kung ano man ang inyong ipagkaloob sa kanya, pasado man o hindi, we still praise you, O Lord. Kahit kayo mas alam namin ang inyong mabuting plano na para sa kaibubuti namin lahat. Ngunit siyempre kami po ay mas nais namin na makapasa si Sister Maya para po sa kanyang kinabukasan, makatulong sa kanyang pamilya at sa kanyang mga magulang. At ngayon din aming sinasama sa panalangin ang 19 Bible students diyan po sa Tabacao sa pangunan ng kapatiran dyan. Kasama na si Sister Nim Rivera. Una-una ay nahiling namin ang gabay ng Holy Spirit na mas tulungan pa sila na mas maipaliwanag ang mga kasagutan sa katanungan ng mga kapatiran na ito at maipakita nila ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang Bible studies. Makilala nila kayo bilang personal at tagapagligtas at sa huli at tanggapin din naman kayo bilang kanilang personal at tagapagligtas. Sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin yung tatay ng kaibigan ni Brother Kevin na siya ay nasa banig ng karamdaman, malubhang karamdaman, at siya ay nawahipuin na niya pagpagaling na kamay. Siya ay palakasin sa bawat umaga. Iparamdam niya po sa kanya na kayo ang dakilang manggagamot at kayo lamang ang makapagpapagaling ng kahit anong karamdaman at magliwanag sa kanyang puso at isipan ang isang liwanag na nagmumula sa inyo at makilala niya kayo bilang kanyang personal at tagapagligtas. At gayon din aming sinasama sa panalangin ng iba pang mga kapatiran na nakikinig po ngayon. Kami nawa ay inyong samahan sa maghapon. Iingatan ng aming mga gawain, ilayo kami sa anumang kapahamakan. Kayo nawa manguna sa aming pag-iisip, panalita at magawa upang kami po ay maging karapat dapat po sa inyo. Amin din po sinasama sa panalangin ang Gapan Adventist Elementary School. Lalo na mga teachers dito, magkaroon po ng pagkakaisa sa inyong kalagitnaan po na magkaroon ng isang organization na magpalakaibigan at hindi ng pamunuan upang sa ganun masaya ang kanilang pamumuhay at maging maayos ang palakaran ng bawat isa. At amin din sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na may sakit na patuloy pa rin nagpapagaling. Kasama na rito ang pamangkin ni Nanay Pina na naksidente, si Brother Denmark Aranas na patuloy pa rin nagpapagaling, si Ating Sibilia Irelia Bourbon na nasa balig pa rin ang karamdaman, si Jennifer Eusebio Pascua na siya pa rin ay patuloy na nasa kanyang mga procedures, at gayon din si Sister Corazon Mina na siya po ay patuloy pa rin na nagpapagaling at nagtadialysis, gayon din si Sister Imelda Eugenio Garcia na malubha pa rin ang kanyang karamdaman. Kasama na rin si Sister Amy Kilantang, Jennifer de la Cruz, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, Lita Tayan, si Ate Grace Samana nasa ospital pa rin. At ang mga kapatiran po na ito ay nasa malubhang kalagayan sa mga panahon na ito. Nais po namin pagtiwala ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga kalusugan po sa inyo. Alam namin na kayo dakilang manggagamot. Umaasa kami
sa inyong pagmamahal na ipagkakalob niyo po sa kanila. Sama din namin ang kalakasan patuloy kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, si Pichi, sa patuloy na kanyang pagpapagaling. Siya po ay patuloy na samahan sa kanyang pang-araw-araw na pamuhay. Patuloy na kalakasan ay gawad po sa kanya. Kasama na rin si family Sister Rose Garcia Carnado, si Romnex Santos, Olivia, Francisco, Renato Santos, Romnex Francisco at Rebecca Francisco. Kaya rin si Precious Cabasok, si Precious Yorquina, Arif, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, Sister Janet Montevero, Ate Sally Sanchez, Gina de Guzman, Arturo Toque at Erlinda Toque. Ang mga kapatero na ito ay patuloy namin sinasama sa panalangin na iba ay nagpapagaling, iba na sa recovery period at iba ay malubha ang kalagayan. Na patuloy kaming umaasa po sa pagtitiwala po sa inyo. At naway pagalingin ang mga kapatero na ito ayon sa inyong kalooban at alam ko namin na mas alam nyo the best para sa amin. Ito po ay aming tatanggapin at pasasalamatan at nais din namin isama sa panalangin ng kapatiran na may mga karamdaman pang espiritual na sila ay makabalik sa pananampalataya sa tulong po ng Holy Spirit naman. Maraming salamat po sa pagtirig sa aming panalangin at patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.